Ngayong gabi sa Reunions, nasubok ang kakayahan ng aming mga tauhan sa puspusang paghahanap sa pamilya ng batang si Patrick. Halos maligaw at sumuko ang aming team. Sanhi ng mga mali-maling impormasyong ibinigay niya sa amin. Saan ka natulog? Doon sa abaw. Sa Cubao? Saan doon? Bakaran. Anong meron sa Baclaran? Pera po. Pera? Namimigay po. Subalit ang pinaka nakakalito sa lahat, ano nga ba ang tunay na dahilan ng kanyang pagkawala? Habang naghahatid ng mga pasahero, isinasabay na rin ng tricycle driver na ito ang paghahanap sa kanyang anak-anakan. Oo, totoo. Hindi ko siya tunay na anak kasi yan, anak ng asawa ko. Bumili ako ng baril. Armalite, Granada, 38. Dinala ko rin sa Pangasinan. Hinanting ko yung tao. Hindi man niya sariling dugot laman si Nene. Pagmamahal daw ng tunay na magulang ang ibinibigay niya rito. Magkaroon na kaya ng boundary ang 3 buwang paghahanap ni Mang Ernesto. Magandang gabi. Ako po si Jessica Soho. Tunghayan natin ang mga istoryang magpapaiyak, magpapangiti at magpapalukso ng ating dugo. Ito ang Reunions. Sa mga kaso ng pagkawala na itinatampok dito sa aming programa, mga batang nawawala ang pinakamahirap mahugutan ng impormasyon. Katulad ni Patrick na hindi maibigay ang buong detalye ng kanyang tunay na pinagmulan. Isang hamon para sa amin na maibalik siya sa kanyang tunay na pamilya. Mama, wait ko na kayo, tunduin niyo ako. Hindi na ako lalayat. Abot langit na pagsisisi. Ito ang naglalarong damdamin ngayon para sa 6 na taong gulang na si Patrick. Kung kaya nga lang daw niyang ibalik ang mga araw na lumipas, hinding-hindi na raw siya lalayas sa kanilang tahanan. Ang mapusok na desisyong ito ni Patrick, nag-ugat sa simpleng pagtatampo niya sa kanyang mga magulang. Bakit ka umalis sa inyo? Kasi magagalit eh. Sino? Mama, Papa. Mama at Papa mo nagagalit? Bakit? Kasi nagagalit na sila ako eh. Nagagalit sila sa'yo. Makulit ka ba? Anong ginagawa mo kapag pinapalo ka? Naglalayat ako. October 9 ng taong kasalukuyan, nung i-turn over daw si Patrick sa Social Development Center o SDC sa Quezon City. Dinala po siya ng Station 7 ng Cubao kasi mayroon isang concerned citizen na nag-refer sa kanila doon. Nagpapatid doon siya sa Stanford. So hindi nakita ng concerned citizen, nakakita sa kanya doon sa Stanford. Dinala siya sa Station 7. So yung Station 7 naman, dinala siya dito sa amin. So missing person ang nila sinabi. Magulo raw at tila walang direksyon ang mga salaysay ni Patrick. Kasi yung bata, mahirap magsalita, bulol siya. So yung natatanda lang namin, basta sinabi niya sa Stanford siya nakatira, pero hindi naman doon, talaga wala. So sinabi rin niya sa amin kung yung nanay niya, si Ruth daw ang pangalan. Tsaka Jimboy ang tatay niya. Sa puntong ito, sinubukan naming kausapin siya. Pero imbes na maging malinaw sa amin ang tunay na dahilan ng kanyang pagkaligaw, lalo kaming nalito sa kanyang mga kwento. Ano ka napunta dito? Maligaw.
Naligaw. Naligaw. Bakit? Kasi dadala ko dito ng mama eh. Mama, ano sinakyan mo papunta dito? Naglakad. Naglakad-lakad ka lang? Anong kinain mo? Wala. Saan ka natulog? Doon sa abaw. Sa Cubao? Saan doon? Bakaran. Anong meron sa Baklaran? Pera po. Pera? Namimigay po. Sinong namimigay ng pera? Tao-tao na bibigyan ng pera. Binibigyan ka ng pera. Paano sinasabi mo para bigyan ka ng pera? Thank you. Sa kabila nito, natural pa rin daw sa isang paslit na gaya ni Patrick na mamiss ang kanyang tunay na pamilya. Nananawagan ako doon sa mag-parents ni Patrick Morata na sana makita niyo siya andito siya sa amin center, sa Social Development Center ng Payatas, Quezon City. Mama, wait ko na kayo, tunduin niyo ako. Hindi na ako lalayat. Ayon kay Patrick, Jimboy at Ruth ang pangalan ng kanyang mga magulang at sa Stanford Street sa Cubao daw sila nakatira. Hindi man kami gaanong nakasisigurong tama ang mga impormasyong nakuha namin kay Patrick, minabuti pa rin naming puntahan ang sinasabing lugar ng bata. Kuya, may alam po ba kayong Stanford Street? Meron po rin. Saan po yun? Sa dalawa. Paglagpas po ng pangalawang stoplight, ma'am, galing po ng Cambridge. Pagkatapos po ng Cambridge, kung di po ako nagkakamali, Stanford na po, kaya yung kabila. Yung po sa may Cherry. Opo, kaliwa po siya. Salamat po. Yun. Bossing. Boss, tapo rito yung Stanford. Sa pangatlo. Pangatlo. Mga pang-lima po yata, pang-lima. Panglimang kanto, kanan. Stanford? Kanan ka rito. Oo. Panglimang kanto. Pangatlo. Pangatlo. O, sige. Salamat. Boss, Bossing, pwede magtanong. Saan po rito yung Stanford? Pangalawa pa po. Pangalawa? Palawang kanto, kanan. Okay, salamat. Matapos ang pagtatanong-tanong, narating namin ang Stanford Street. Ate, may tatanong lang kami. Ate, may kilala ba kayo dito na Jimboy at Ruth? Mga magulang? Ruth, mag-asawa sila. May nawawalang bata, ang mga magulang ang pangalan Jimboy at saka Ruth. Taga Stanford daw itong bata. Wala ba kayo nababalitaan na may mag-asawang nawawala ng anak? Wala. Sige, salamat po. Tess. Kuya, magandang araw po. May tatanong lang kami. May kilala po ba kayo dito mag-asawang Jimboy at saka Ruth? Nawawalan sila ng anak. Jimboy tsaka? Ruth. Anong utos po nito? Kasi Ang sinasabi lang po kasi nung bata taga Stanford siya. Wala siyang binigay na exact na address. dito Stanford. po wala, pero baka po dyan sa may gitna. Saan po? Kasi mula rito hanggang sa may Aurora, Stanford po. Ate, magandang araw po. Tanong lang po namin, meron po ba kayong kilalang mag-asawang Jimboy at saka Ruth na taga Stanford daw po? Wala po. Tila maraming balakid sa aming paghahanap, pero makalipas ang ilang minuto, Kuya, park ka muna sandali. Tumatawag na si Jeng. Hello? Hello, Jeng? Opo. Oo, bakit? Balik kayo dito sa office. Oo, bakit? Kasi may dumulog na babae ngayon lang. Hinahanap niya si John Patrick Morata. Pero check lang natin kasi, pangalan Rose. Eh, di ba yung hinahanap ng bata? Ruth daw. O yun. So, balik na rin kayo, check din natin. Andito siya. Andyan pa siya sa office? Oo, ngayon lang siya tumulog. dali-daling bumalik ang aming grupo sa opisina. Dito inabutan namin ang isang ginang na 3 linggo nang hinahanap ang kanyang anak. Ang pangalan raw nito, John Patrick Morata. Siya na nga kaya ang inang binabanggit ni Patrick na si Ruth.
ka umalis sa bahay? Bago pa kami makapagsimulang mag-imbestiga sa kaso ni Patrick, tiyempo namang may isang ginang na dumulog sa aming opisina. Siya raw ang ina ni Patrick. Ano kaya ang tunay na dahilan ng pagkawala ng kanyang anak? Nakilala namin sa pangalang Rose at hindi Ruth ang ina ni Patrick. At nalaman naming hindi sa Stanford Street, Cubao sila nakatira, kundi sa San Jose del Monte, Bulacan. Kwento ni Rose, inihabilin daw niya si Patrick sa kanyang mga kamag-anak sa Bulacan. Kinailangan daw kasi niyang dalawin ang kanyang panganay na anak sa Fairview, Quezon City. Nasa Maynila po ako noon kasi pumunta nga po ako doon sa anak ko. Tapos, kasi nga bagong bagyo, tumulong pa ako doon maglaba. Kinaumagahan, paka-almusal, umalis na yung bata, bigla nawala. Yung nanay ko naman nasa kusina, tapos sila, yung mga kapatid ko, nasa kwarto. Tapos tinext po nila ako, nawawala na nga daw yung anak ko. Anak ni Rose si Patrick sa kanyang unang asawa. Gayunpaman, hindi naman daw ito itinuring na iba ng kanyang kinakasamang si Jimboy. Sa katunayan, kaagapay nga raw niya ito sa paghahanap sa bata. Tinutulungan ko po siyang maghanap. Araw-araw po yung naghahanap ako. Kasi tinuring ko na rin na parang anak ko eh. Palaisipan para kay Rose ang dahilan ng pag-alis ni Patrick. Pero isang bagay ang tinitignan niyang anggulo sa pagkawala ng kanyang anak. Ang kagustuhan nitong makasama ang kanyang ate Tintin na nag-asawa at bumukod na sa pamilya. Malapit daw kasi si Patrick sa kanyang panganay na kapatid. Nagpa-flatter din kami ng Maynila, baka ako sumundo doon sa ate niya. Ngayon, kahit idinuduyan ng pangamba si Rose, umaasa siyang makakabalik ng ligtas si Patrick sa kanilang piling. Kinabukasan, sinundo namin ang buong mag-anak ni Rose. At kahit medyo masungit ang panahon, tuloy pa rin ang serbisyong totoo. Abalang-abala si Patrick sa panunood ng TV. Hindi nakaramdam sa sorpresang hatid namin sa kanya. Ayaw mo na mo. Magalit eh. Ba't ka umalis sa bahay? Hirap na hirap kami kahanap sa'yo. Sino nakakuha sa'yo? Sama loob mo kay tita mo? Sinira yung laruan mo? Ha? Sumunod ka sa akin kay ate mo? Ha? Sumunod ka doon? Tapos, sino nakapulot sa'yo? Ang babae. Saan ka din nala? Ito. Wala ko na ito makita na sa'yo. Huwag ka na nalayas ha? Huwag ka na kasi lalaya. Huwag ka na alis ha. Buti na lang pumunta ako sa GMA. Kung hindi kita nakita. Kahit balubaluktot ang mga salitang namumutawi kay Patrick, malinaw na humingi ito ng kapatawaran sa kanyang ina. Sorry ako dapat po. Hindi ko talaga mahal. Hindi mo lang alam kung saan-saan na ako nakarating. Gusto ko lang ako pamatay dahil hindi kita nakikita. At para hindi na maulit ang pagkawala ni Patrick, pinangaralan na rin sina Rose ng social worker. So, ingatan nyo na yan kasi mahirap mawala ng magpapasko pa naman ngayon. Kaya So, mahirap mawalaan ng anak. Yung- Hindi ka pili sa pamilya. po. Maraming salamat po. Maraming salamat po dahil hindi po ako nagkamali ng pinuntahan ko o hiningan ko ng tulong. Sorry po, Mama. Hindi ko po katalaran eh.
May kasabihan, nasa huli ang pagsisisi. Kaya't alagaan natin ang ating pamilya. Dahil sa hulit-huli, sila pa rin ang tutulong sa ating itama ang ating mga pagkakamali at bumalik sa tamang landas. Bumili ako ng baril. Armalite, Granada, 38. Dinala ko ron sa Pangasinan. Hinanting ko yung tao. Kaya lang, natumira ako ng 2 years doon. Hindi ko na nakita yung tao, nag-abroad hanggang ngayon, hindi na bumabalik. Sa tindi ng ibinubuhos niyang debosyon sa paghahanap kay Nene, sinong maghihinalang hindi pala ito sariling dugot laman ni Erning? Higit pa sa anak kung ituring ni Mang Ernesto si Nene, kahit anak ito sa iba ng kanyang unang asawa. Kaya nung naglaho na parang bula si Nene, halos magunaw ang mundo ni Mang Ernesto. Napapanaginipan ko rin na nagwawali sa isang bakuran na yung maraming puno, nandun siya. Tapos, blanco yung mukha niya, pero yung katawan niya siya. Yun ang ano ko. Tapos bigla nalang kumalimpungatan. Ganito kung ilarawan ni Erning ang kanyang mga panaginip. Madalas daw kasi siyang dalawin sa pagtulog ng kanyang 14 anyos na anak na si Diane Jane o Nene. Hinala ni Erning, maaring natakot si Nene na maparusahan sa nagawa niyang kasalanan, kaya ito umalis ng kanilang bahay. Kasi sila, pag umuwi ako, nag-iipon sila ng 10 sa bunso, 10 sa kanya. Iniipon nila ngayon, naubos niya siguro yung pera niya, walang pera. Nakita yung pera ng kapatid, sabi ko, Nining, huwag mo kukunin yung pera nitong kapatid mo, ha? Kasi, bibili niya ng ano yan, ng Game Boy. Pagkakuha niya, sabi ko, pag kinuha mo yan, papaluin na kita. For the first time, ngayon lang kita papaluin. Kasi sa kapatid mo yan. Eh, kinuha, yun, hindi na siya bumalik. Kahit makuba na sa paghahanap buhay si Erning, pilit niyang isinasabay sa kanyang pamamasada ang paghahanap kay Nene. Pagkatapos ko mag-service siya, katulad nito, magpapahinga ako. Di mahaba na oras ko, hanggang alas 10. Bibiyahe ako, tapos iikutan namin ng anak ko, si Michael, dadaanan ko. Kaya nga sabi ko, pag nakakita natin, talagang doble banday na. Sa tindi ng ibinubuhos niyang debosyon sa paghahanap kay Nene, sinong maghihinalang hindi pala ito sariling dugot laman ni Erning? Oo, totoo. Hindi ko siya tunay na anak kasi yan, anak ng asawa ko. 1 year and 7 months, nagluloko siya. Pag umuwi ako, ba't ganun? Ang tabang-tabang niya sa akin. Sabi ko, siguro, irita lang sa buhay, ganun. Binababayaan ko. Yung pala, may ginalolokohan na siya. Halos naghalo raw ang balat sa tinalupa nung nalaman ni Erning ang tungkol sa pagtataksil ng kanyang asawa. Bumili ako ng baril. Armalite, Granada, 38. Dinala ko ron sa Pangasinan. Hinanting ko yung tao. Kaya lang, natumira ako ng 2 years doon. Hindi ko na nakita yung tao, nag-abroad hanggang ngayon, hindi na bumabalik. Sa kabila nito, nagawa pa rin daw ni Erning na patawarin ang kanyang misis. At bukas palad na tinanggap si Nene, kahit pa anak ito sa iba ng kanyang kabiyak. Pero taong 2000, tuluyan ang nabuwag ang pagsasama nilang mag-asawa. Hanggang sa napatawad ko nga itong asawa ko ulit. Noong 2000, nagloko na naman siya. Dito na nagdesisyon si Erning na iwan ang kanyang asawa, bitbit ang kanilang mga anak, kabilang si Nene. Hanggang muling asintahin ni Cupido ang puso ni Erning. At sa pagkakataong ito, natagpuan niya ang tunay na pag-ibig na siyang tumanggap sa kanyang masalimuot na nakaraan. Kung mahal mo ang tatay nila, sabi nila, mamahalin mo na rin kahit ilang anak, mamahalin mo na rin. Pamahal na rin siya sa akin dahil mabait siya, masipag, hindi lang kung siya. Yun, magkasama sila ng anak ko, tinatanong ng anak ko, Mama, si ate, di na natin nakikita. Nining, sana makikita mo ako ngayon. Miss na kita, gusto na kita makita.
Yung paghahanap talaga, halos hindi ako tumitigil. Sana bumalik ka na sa amin at huwag ka nang umalis uli. Neng, kung saan ka man ngayon, sana bumalik ka naman. Nag-alalang-alala na kami sa'yo. Matapos ang aming panayam sa mag-asawang Erning at Tere, ipinaliwanag namin sa kanila ang prosesong pagdadaanan sa gagawin naming paghahanap kay Nene. Ang gagawin po natin, ang proseso po na paghahanap na gagawin po natin, di ba may iniwan po kayong litrato po sa amin, susubukan po namin ipanawagan ito. Baka mamaya po may makapanood po ng panawagan, may makapagturo. Isa po yun sa ating mga gagawin. Sunod po, habang hindi pa po natin siya na ipapanawagan, yung mga staff po namin, yung mga researchers po namin, lumilibot din po sa mga iba't ibang shelters. Dinadala po yung litrato, chine-check baka may mag-match na nandoon po yung inyong anak. Sunod po, kung sakaling negative pa rin po tayo doon, meron po tayong online database. Yung online database po natin na yun, may mga DSWD shelters din po na nag-upload po ng mga litrato. Ngayon doon po nila nilalagay yung mga litrato ng mga kliyente nila. So posible rin po na nandoon yung anak ninyo. Parang nabubunutan na ako ng tinig, parang sana makita na. Parang nakikita na namin talaga si Nene. Nagsimula nang gumalaw ang aming puwersa. Agad naming chinek ang aming online database at ang mga panawagan files na aming natatanggap. Nagbabaka sakali kaming narito ang larawan ni Nene. Pero sa kasamaang palad, wala ni isa man lang kahawig si Nene sa mga pictures na aming hawak. Dito na kami nagdesisyong mag-ikot sa mga shelter sa Metro Manila. Una naming binisita ang pinakamalapit na institusyon sa Mandaluyong, ang Jose Fabella Center o JFC. Ma'am, magandang umaga po sa Reunions po ng QTV11. Ma'am, tatanong lang po sana kung meron kayong kliyente, ma'am, ng pangalan ay Diane Jane Astillero. 14 years old po siya. Bale, magti-3 months na po siya nawawala. Parang meron po. Dali lang po, i-check natin dito sa aming mga pictures. Astillero po. Diane Jane Astillero. Diane Jane. Diane Jane. Ano siya? Apo ano? Nga po ano? Hawig naman. Saan ito? Andito sa data banking na. Diane Jane Astillero. Astillero po talaga. Astillero Ano po? gamit mo. Tama nga. Opo. Siya Ma'am, na pwede nga ko, yun. pwede ko po ba siya mamakita? Oo, sige. Saglit na ha. Siya na nga kaya ang batang hinahanap ng mag-asawang Erning at Tere. Sa gabing ito, nakatakda ng magwakas ang 3 buwang pananabik nila sa isa't isa. Sana makita na namin si Nining. Masaya na ako. Talagang exciting ko na siya makita. Sa pag-iikot ng aming team sa iba't ibang shelter sa Metro Manila, natagpuan namin si Nene sa JFC o sa Jose Fabella Center sa Mandaluyong. Kahit mahiyain ang bata, bakas sa kanya ang kasabikang makapiling muli ang kinikilala niyang ama't ina. Balisang nagpapalaboy-laboy daw sa lansangan si Nene nung araw na natagpuan siya ng isang traffic enforcer. Along Shaw Boulevard, doon siya nakitang pagala-gala. Tapos parang nalilito yung bata, tapos marumi na siya. Kaya kinuha siya, tapos dinala siya sa pangangalaga ng DSWD. Ang dahilan daw sa pag-alis ni Nene sa kanilang bahay ay ang di umano pagpupuslit nito ng cellphone ng kanyang ama. Binenta niya yung cellphone ng tatay niya sa halagang 100 pesos. Tapos bumili siya ng maliit na relo. Yun yung nakuha namin information sa kanya. Pero bukod doon, wala na siyang ibang masabi. Kasi nung check up namin siya sa aming medical officer, na-assess siya na meron siyang mental retardation. Kaya ganun yung response nung bata. So, mahina yung kanyang boses, tapos talagang ganyan talaga yung mga batang may mentally challenged.
Gayunpaman, halatang mahusay raw sa pag-alaga at pagturo ang mga magulang ni Nene. Nakakasalamuhan niya yung mga bata, tapos marunong siya mag-ano ng kanyang sarili, yung pagising sa umaga, tapos nakakaligo siya mag-isa. Mahiyain at tipid magsalita si Nene, pero baka sa kanyang anyo ang kalungkutan sa pagkakawalay sa mga taong itinuturing niyang kumakalinga sa kanila. Pero gusto mo nang umuwi sa inyo. Bakit? May gusto ka bang makita? Sino? Papa ko. Ang mga tango at tipid ng ngiti ni Nene, sapat ng ebidensya para makumpirma naming siya na nga ang kinasasabikang anak ng mag-asawang Erning at Tere. Nung gabi ring yon, binalikan namin sila Erning at Tere. Sa gabing ito, nakatakda ng magwakas ang 3 buwang pananabik nila sa isa't isa. Sana makita na namin si Nining. Masaya na ako. Talagang exciting ko na siya makita. Ba't tayo niya sa akin? Nandito ka pala. Salamat sa Diyos. Ano, ba't tumalis ka? Ayaw mo na sa akin? Oo. Ba't hindi mo ko, ano? Kami na miss. Namiss mo kami. Ang pira kang bata. Miss ka na nakita, be. Ito hindi ko napasyalang puntahan talaga. Nung nagpunta ako, nawala sa loob ko to. Ano ba na? Kakunin ko yung Walkman ko dun eh. Kamami-ani. Oo. Talaga mahilig ka pa rin sa Walkman, ano? Mamaya. Diba mo mamaya? Ha? Alin? Sasama ka na sa amin? Ha? Tayo. Hindi ka naalis, ha? Huwag ka na ganyan sa Bakit naging ganyan? Hindi ka naman ganyan talaga eh. Iya, tuloy si Ana, si Louie sa'yo. Yung pera. Pera? Pero bibili ako. Walang tindahan dito. Meron. Saan ka pa rito? Sa Ano? may labas. Sasama ka na? Hindi ka naalis. Pera. Bakit ka ba maalis? Pera nga eh. Inaaway ba kita? Pinapalo kita? Oo. Eh, bakit ka maalis sa amin? Kanya ako. Siguro hindi mo na kami laban, oh. Ha? Hindi mo na ako laban, oh. Ha? Wala na siguro. Sige, aalis na lang kami. Ito mo. Doon eh, nagagawa mo lahat ng ano eh. Tutuwa ako, salamat. Maraming salamat sa mga nakakita. Si Nene, hindi na kinailangang magsalita para maipakita ang kanyang tuwa sa pagkikita nila ng kinikilala niyang pamilya. Matapos ang kanilang reunion, sinamahan namin silang mag-celebrate. Ang bawat isa sa atin, may likas daw na kabutihan. Sino nga bang tatanggi sa pagkakataong kumalinga at makatulong sa ating kapwa? Lalong-lalo na kung ang taong nais natin pakitaan ng kabutihan ay ang mga batang gaya ni Nene na lubos na nangangailangan ng gabay at pagmamahal. Narito po ang mga kaso ng pagkawala na idinulog sa aming programa. Si Frank Alcanta, 56 years old, huling nakita sa Caloocan City. Si Delia Moreno, 15 years old, kayumanggi at medyo maigsi ang buhok, huling nakita May 1, 2009 sa San Miguel, Bulacan. Si Marcelito Hornales, 31 years old, huling nakita sa Boac, Marinduque. Si Hubert Hervasio, 40 years old, 5'11 ang taas, may kapansanan sa pag-iisip, huling nakita sa Philcoa, Quezon City. Si Marlon Abilie, 33 years old, huling nakita sa Pasig City. Si Haris Bartolome, 28 years old, 5'5 ang taas, Balingkinitan, huling nakita sa 10th Avenue, Caloocan City. Si Mildred Del Rosario,
27 years old, may kapansanan sa pag-iisip. Huling nakita sa Barangay Longos, Malabon City. Si Virgilio Mongaya, 9 years old, medyo mataba at may sira ang ngipin. Si Joshua Mongaya, 6 years old, medyo payat at mahaba ang buhok. Si Arlene Alvero, 20 years old, medyo mahaba ang buhok at may nunal sa taas ng bahagi ng ilong, huling nakita sa Navotas City. Si Ivern Laksam, 34 years old, medyo maputi, huling nakita sa San Pablo City, Laguna. Si Leonardo Clemente, 20 years old, huling nakita sa Molino, Bacoor, Cavite. Si Steve Constantino, 27 years old, medyo mataba at mahaba ang buhok, huling nakita sa SSS Village, Marikina City. Si Maria Cecilia Tan, 43 years old, huling nakita sa Barangay Marulas, Caloocan City. Si Raymond Domingo, 23 years old, kulot ang buhok, huling nakita December 28, 2007. Si Jiggy Paulino, 33 years old, huling nakita sa San Pedro, Laguna. Si Freddy Quintino, 39 years old, medyo matangkad at matangos ang ilong, huling nakita sa Subic, Zambales. Si Jarius Tolentino, 17 years old, 5'7" ang taas, balingkinitan at kayumanggi, huling nakita sa Barangay Ugong, Pasig City. Si Romel Servida, 18 years old, may kapansanan sa pag-iisip, huling nakita sa Bacoor, Cavite. Si Abel Galarpe, 19 years old, 5'2" ang taas, kayumanggi at balingkinitan, huling nakita sa Blumentritt, Manila. Si Juliana Ramos, 47 years old, may dimple, huling nakita taong 2005 sa San Mateo, Rizal. Para sa anumang impormasyon tungkol sa kanila o sa kanilang mga pamilya, makipag-ugnayan po sa aming tanggapan 982-7777 Local 3011 o mag-email sa reunions@gmanetwork.com. Sa pagtatapos po ng episode na ito, umabot na sa 442 ang bilang ng mga nawawala na nahanap na po namin at naibalik sa kani-kanilang mga tahanan. Tiyak kung patuloy ang pag-akyat ng bilang na yan, basta't patuloy din tayong magtutulungan. Magandang gabi, ako po si Jessica Soho. Kami pa rin ang inyong mga kaagapay sa puspusang paghahanap. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na linggo. Dito lang sa programang naniniwalang hindi dapat mawala ng pag-asa ang mga taong nawawalan ng miyembro ng pamilya. Because the search for missing loved ones ends with reunions.